Magandang gabi po sa inyong lahat. Naganap po ang bihirang mangyari sa ating ebanghelyo. At ano po yun? Nagalit si Jesus. Ang pinagmulan ng kanyang galit ay ang pagpili ni Jesus na pagalingin ang lalaking patay ang mga kamay o paralisado ang kanyang kamay. Nagalit si Jesus sapagkat muli na naman nag-krus ang kanilang landas ng kanyang mga kritiko, ang mga eskriba at mga pariseyo. Isa po ito sa mga panunubok na isinagawa ng mga pariseyo laban kay Jesus. Subalit, talagang sadyang mas magaling ang nasa side ng kabutihan. Mas matalino si Jesus. Kaya ano po ang nangyari? Hindi nakasagot ang mga pariseyo nang tanungin sila mismo ng Panginoon tungkol sa paggawa ng mabuti o masama sa araw mismo ng pamamahinga. Hindi po tayo sanay na magalit ang Panginoon. Sanay po tayo na malumanay, mahinahon, at mabait si Jesus. Kaya ngayon, ang tanong po natin na kinakailangan po nating maunawaan, ano po ba ang pwede makapagpagalit sa Diyos? What makes Jesus angry? What makes Jesus mad? Mantakin ninyo, kahit pala ang Diyos nagagalit, kahit pala si Jesus, meron man siyang krus sa kanyang dibdib, ay merong kakayahan ding magalit. Ayon po sa kwento, yung lalaki, patay ang kanyang kamay. Bakit po patay? Sapagkat meron po siyang paralysis. At ayon po sa dictionary, ang paralysis ay isang uri ng sakit ng ng kalamnan. Kapag daw po meron kang paralysis, nawawalan daw po ng kakayahan yung bahagi o parte ng katawan na makagalaw. At dahil hindi po makagalaw, yung bahagi na may paralysis, walang pandama, walang pakiramdam. At ito po yung pinagaling ni Jesus, na siyang pinahihirapan po ng karamdaman. Kaya nagalit ang mga pariseyo, sapagkat para sa kanila, hindi dapat gumagawa ng trabaho sa araw ng pamamahinga. Pero kung ating titignan, hindi lang po yung lalaki ang siyang may karamdaman sa kwento. Hindi lamang yung lalaki yung nagdurusa sa pagkaroon ng patay na kamay. Mas matindi ang sakit ng mga pariseyo. Mas pinahihirapan sila ng kakaibang uri ng paralysis. Ang paralysis ng kalooban. Ang paralysis ng puso. Paralysis sapagkat wala silang pakialam. Paralysis sapagkat wala silang malasakit. Wala silang pandama sa pinagdaraanan ng lalaking may karamdaman. Wala silang pakialam basta't mahalaga para sa kanila, sundin ang batas. Pero, kinakailangan natin maunawaan na, oo, mahalaga po yung pagtupad sa batas. Mahalaga po yun. At kahit kailan, hindi po sasabihin ni Jesus na sumuway kayo sa batas. Hindi. Mahalaga po iyon. Pero, minsan ating titimbangin. Yung po bang pagtupad natin sa batas, mas magiging mabuti tayong tao? Yung po bang pagtupad natin sa mga panuntunan ay mas makakapagpakita ng malasakit natin sa ating kapwa? Kaya kung ating sasagutin, what makes Jesus angry? What made Him mad? Simple po lamang ang sagot, ang katigasan ng puso ng mga eskriba at pariseyo. Sapagkat mas ninais po ng mga eskriba at pariseyo na sumunod sa batas sa araw ng pamamahinga kumpara sa magkaroon ng malasakit sa isang taong nahihirapan. Nagalit si Jesus dahil sa matigas at walang pandamang puso ng mga eskriba. Kaya nga po ngayon sa misang ito, dalawang tanong yung pwede po nating tignan sa ating mga sarili ng buong katapatan. I think that makes the difference. Mas kilala po ninyo ang inyong mga sarili. Meron na po ba tayong sintomas ng paralysis?
Maring oo, nagagalaw niyo po ang inyong mga kamay, ang inyong mga paa, pero ano po ba yung sintomas ng paralysis ng puso? Pag wala kang pakialam. Bakit? Kasi ikaw okay. Tabi-tabi po no? Ito po yung una ko pong parish. No? At alam nyo, lagi ko pong sinasabi sa mga staff po natin, no, yan. Mapa kay Kuya Benji sa opisina, although wala na si Kuya Benji, nag-resign na, papagaling muna siya, may sakit daw siya. No? Pero lagi ko pong paalala sa kanila, okay, gawin yung trabaho, but beyond the work, dapat nandun po yung malasakit sa kapwa. Kasi sabi ko, lagi kong sinasabi sa kanila, nakakahiya, nasasabihan tayo ng mga tao, taong simbahan ka pa man din, ang sungit mo. Taong simbahan pa man din kayo, wala kayong malasakit. Kaya yun po palagi yung paalala ko po sa kanila. At never nasasabihin, ako lagi ko po silang, I will call their attention. Huwag na huwag sasabihin na, ay, natutulog si Father, bawal istorbohin. Hindi nga ako nagsisiesta. Totoo po. Pag po merong hihingi ng tulong, at sasabihin na, hindi pwede istorbohin si Father, natutulog. Bawal na bawal sabihin po yun. Pag may lalapit at hihingi ng tulong, lagi kong paalala, we have to be of service to them. Kasi parang ang pangit naman yatang mapakinggan. Pumunta kami ng simbahan, tulog daw yung pari. Huh? Ako po, hiyang-hiya po ako doon. Kaya, yun po yung lagi natin ipapaalala. Mainam na tumupad sa batas. Tama po yun. Pero sa pagtupad sa batas, dapat mas nagiging tayong mabuti. Sa pagtupad natin sa panuntunan, dapat mas nagiging malawak yung ating malasakit at pangunawa. Kaya ang unang tanong, meron na po ba tayong sintomas ng paralysis? Pangalawa, nagalit na kaya sa atin si Jesus? Nagalit na rin kaya sa atin ang Panginoon dahil wala tayong pakialam, dahil wala tayong malasakit? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, huwag po natin hayaang patuloy na manaig ang sakit na paralysis sa ating buhay at kalooban. At sa misang ito, hilingin po natin kay Jesus, hilumi ng ating pusong pinatigas ng kawalan ng pakialam. Hayaan po nating hilumin tayo ni Jesus mula sa sakit na paralysis sapagkat wala tayong pakiramdam. At panghuli, nawa sa pamamagitan ng ating malasakit, maramdaman ng ating kapwa, tunay na ang Diyos may pakialam. Tunay na si Jesus may pakiramdam. Amen.